nakakatakot na alamat ng naglalahong palay. Noong unang panahon sa isang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan, naninirahan ang mag-ina na sina Ana at Aling Luisa. Tahimik ang kanilang buhay, bukid, pawis at ani ang bumubuo ng kanilang araw. Ngunit sa tuwing anihan, may pangyayaring hindi maipaliwanag na nagpapaangat ng balahibo ng mga taga-baryo. Tuwing gabi, matapos nilang ipunin at itali ang mga bigkis ng palay, kinabukasan ay wala na ang mga iyon, hindi ninanakaw, basta naglalaho. Wala ni isang bakas ng paa sa putikan, walang natapong dayami at walang tanda ng paggalaw. Para bang nilulun ng dilim ang kanilang ani. Mga magnanakaw lang yan, pilit na wika ni Aling Luisa, ngunit lagit-laging sumasagot si Ana. Kung magnanakaw, bakit walang iniwang bakas? Bakit walang kahit anong ingay sa gabi? Ang paghihintay ni Ana. Isang gabi, nagpasya si Ana na magpaiwan. Naggubli siya sa likod ng punong acacia, tanga ng kanyang tirador at mga batong panlaban. Ang paligid ay nilamon ng katahimikan. Ang mga kuliglig na dati ingay ng gabi ay biglang tumigil. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. At doon niya narinig ang mga yabag, mabagal, mabigat, ngunit walang anyo. Ang tunog ay parang pag-apak sa putik, ngunit walang bakas na lumilitaw. Kasabay ng yabag ay ang pag-usbong ng isang amoy. Matamis, parang bulok na prutas, ngunit may halong metalikong singaw na parang dugo. Sa kanyang mga mata, unti-unting gumapang ang mga anino sa pilapil. Hindi tao, hindi hayop, mga hugis na walang malinaw na anyo, dahan-dahang lumalapit sa mga bigkis ng palay. Isa-isa ang mga palay ay naangat mula sa lupa, tila hinahatak ng mga kamay na hindi nakikita. Gusto sanang sumigaw ni Ana, ngunit nanigas ang kanyang lalamunan. Nakalunok lang siya ng laway at nanatiling nakatanaw habang ang kanilang ani ay dinadala ng mga aninong walang muka. Ang nakapangingilabot na katotohanan. Nang umuwi siya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Ngunit higit siyang natakot nang madatna nila ang lahat ng bigkis ng palay. Nasa loob ng kanilang kubo. Nakasalansan ito ng maayos, mas malinis kaysa noong iniwan nila. Ang putik ay nawala, ang tali ay mas mahigpit at ang mga uhay ay tila mas kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gasera. Hindi makapaniwala si Aling Luisa, ngunit si Ana ay alam ang kanyang nakita. May mga nilalang na nagdadala ng palay mula sa bukid patungo sa kanilang tahanan. Mga nilalang na hindi nila kayang makita ng buo. Bakit dito nila ibinabalik? Tanong ng kanyang ina. Ngunit hindi sumagot si Ana, sapagkat ang kasagutan ay mas nakakatakot pa kaysa tanong. Mga bulong ng mga matatanda. Kinabukasan, tinanong ni Ana ang mga nakatatanda. May isang matandang babae na halos bulag na ang bumulong. Ang mga tagapagbantay ng lupa, sila ang kumukuha. Kung nalilimutan mong magbigay ng alay, kinuha nila ang ani. Kung magpakita ka ng labis na kuryosidad, ipinaparamdam nila ang kanilang presensya. Pero bakit nila ibinabalik? Tanong ni Ana. Ngumiti ang matanda, walang ngipin at dahan-dahang sumagot. Hindi nila basta ibinabalik, Hija. Kapag bumalik ang ane, huwag mong hawakan agad, sapagkat hindi lahat ng nakikita mong palay ay tunay. Ang iba, nilagyan nila ng sarili nilang tatak at hindi pagkain ang hinahanap nila, kundi ang may-ari. Ang lihim ng gabi. Simula noon, hindi na muling nagpaiwan si Ana sa palayan, ngunit bawat gabi naririnig niya mula sa kanilang kubo ang banayad na yabag sa paligid ng kanilang bahay. Mabagal, mabigat, parang may nagbabantay.
At sa tuwing sumisilip siya mula sa bintana, sa dapit hapon o madaling araw, may mga aninong dumadaan sa pilapil, mahahaba, marurupok ang hugis at walang ulo. Ang amoy na yon, matamis, nakakasuka at may halong kalawang, ay hindi na nawala sa kanilang bahay. Ang aral na hindi malimot. Hanggang sa tumanda si Ana, hindi niya na muling tinanong ang kanyang ina tungkol sa palay. Ang tanging itinuro sa kanya, kapag may bagay na kinuha ng lupa, huwag mo nang pilitin pang alamin kung bakit. Sapagkat ang lupa ay may mga nilalang na higit pa sa atin. At minsan, ang mga bagay na ibinabalik nila ay may kapalit. Epilogo. Ngayon, ang lumang tahanan ni Ana at Aling Luisa ay natatakpan na ng mga baging. Ngunit sinasabi ng mga taga-baryo, kapag sumapit ang dapit hapon at dumaan ka sa lumang palayan, makakaamoy ka ng matamis na singaw ng bulok na prutas, may halong kalawang. At kung magtatagal ka roon, makakarinig ka ng mga yabag sa putikan, mabigat, mabagal, ngunit walang iniwang bakas. At kapag nagising ka isang araw na may bigkis ng palay na biglang nasa pintuan ng iyong bahay, huwag mo nang subukang hawakan.